Basa na lang na siya. He can understand that one. Sorry, Brother Buti, I cannot speak English straight. So, if I will speak English, they cannot understand me. Okay. If I will speak English, you can understand, but they cannot understand me. Okay. So, yung kind, cheerful, and encouraging words, dapat pala ang mukha ng watcher, dapat kind, cheerful. Dapat happy yung watcher. Hindi nakasimangot yung watcher. Pag nakasimangot yung watcher, madaling mamamatay yung patient. Kahit epektibo pa yung gamot na iniinom niya, kahit epektibo pa yung gamot ha, pero pinapagalitan ng watcher yung kanyang pasyente, ano? Di ba? Ma-heart attack yung patient. So, yung kind words, okay, this advice was given to husbands. Okay, gilaktawan ko na, kay maigo ko. Balik ko na lang na to, para way pabor-pabor. The husband should manifest great interest in his family. Oh, husband! Huh? Especially should he be very tender of the feelings of a feeble wife. Kasi sabi ni Sister Ellen G. White, mas marami daw sakit yung babae kaysa lalaki. Oh, walay pabor-pabor. Way pabor-pabor, mas daghan daw sakit ang babae kaysa lalaki. Pero sa study po sa mga nagtuon sa health, mas dali pong mamatay ang laki kaysa bayi. Oh, ay pabor-pabor. Santo man, mo na ang study. Ng lalaki magod si ka-depressed. Okay, kitambagan ang mga bana, ngon sa daw, kinahanglan mo sulti sila og encouraging words to their wife. Kaya mas epektibo pa daw na siya kaysa most healing medicines. Dako kayo ag impact sa encouraging words. Dako kayo ag impact. Okay, next. Arita sa fresh air. Importante kayo. Okay. Most of the people, pag nagkakasakit yung tao, ang laging iniisip ng tao, ano ang kakainin? Kain na naman. Ang gusto ng tao na sagot sa kanilang problema pag magkakasakit, ano ang kakainin? But many of the sick people will not consider the fresh air. Ano ang sabi ng Espiritu ng Hula? Fresh air will prove far. Ano ang word na far? Ang layo ng diferensya. Far more beneficial to sick person than medicine, and is far more essential to them than their food. Pag magkakasakit pala ang tao, ang pinakaunang dapat i-consider yung air. Huli na ang food. Pero sa atin, minsan, inuuna natin yung food, o bili ka nito, kain ka nito, nutritious ito, nutritious. Pero may sakit na, pinapakain ng nutritious food, pero doon pa rin sila nakatira sa mga crowded area, marumi ang hangin, o sa aircon na room, o yung vitiated na room, ang dead air ang nandun. Ano sabi ng Espiritu ng Hula? Ang fresh air ay, ano raw? More essential than their food. Ano pa ang sabi ng continuation? They will do better and will recover sooner when deprived of food than when deprived of fresh air. Mas maigi pang ipa-fasting yung tao. Mas maigi pang ipa-fasting kahit wala silang kakainin kaysa ma-deprive sila sa fresh air. Bakit fresh air ang pinakauna na pinipresent ko? Kasi ang tao, mabubuhay tayo kahit 1 month na walang kain. Mabubuhay tayo ng 3 araw na hindi tayo nakakainom. Pero hindi tayo mabubuhay ng ilang minuto kung hindi tayo hihinga. Mas pinakauna sa lahat yung air. Bakit importante yung hangin sa health? Kasi air represents Holy Spirit. Air represents Holy Spirit. Yung hangin, hindi natin nakikita. The same with the air. Hindi natin nakikita yung air. So, pinakauna talaga yung hangin. Alam niyo mga kapatid, mas maigi sana yung isusulat pero wala tayong whiteboard. Alam niyo ba na ang high blood kulang ng oxygen?
Ang high blood na tao, ang pinaka number one na kulang sa tao na high blood is oxygen. Bigyan ko kayo ng example. Yung kinakain natin at pagkain, for example, sugar. Ang komposisyon ng sugar ay, di ba yung sugar, carbohydrates yan? Bakit tinatawag yan na carbohydrates? Kasi mayroon siyang carbon, hydrogen, and oxygen. Ang glucose, di ba, C6H12O6 ang kanyang chemical formula. 6 ang carbon, 12 ang hydrogen, at saka 6 ang oxygen. Yan ang glucose. Ang fats na naman, C8H14O. 8 na carbon, 14 ang hydrogen, isa ang oxygen. Nakita ninyo, maraming hydrogen, isa lang ang oxygen. Pero ang chemical formula ng cholesterol ay C27, 27 ang carbon, 46 ang hydrogen, isa ang oxygen. Napakaraming carbon, napakaraming hydrogen, pero isa lang ang oxygen. So yan palang tao na maraming cholesterol, ang dami niyang hydrogen at carbon sa katawan, pero kulang na kulang siya sa oxygen. Ang tanong, how to increase oxygen? Mag-exercise. Pag mag-exercise kasi ang tao, di ba nag-inhale tayo ng malalim. Pag inhale natin ng malalim, papasok ang maraming oxygen. Ginagamit yan ng katawan doon sa loob na ma-synthesize at mag-form ng iba't ibang substance. Pag i-increase ang oxygen, naka-convert yung mga cholesterol into another substance. So ano ang kulang sa tao ano ang kulang sa tao na may high blood? Kulang siya ng oxygen. Ano ang meaning ng oxygen? Holy Spirit. Yung tao pala na may sakit spiritually, he is lack of Holy Spirit. Di ba? Lack of Holy Spirit. Pag kulang sa Holy Spirit, magkakasakit spiritually. Nature po yan. O, sa hangin yan. Okay. Then, the sick should be educated to have confidence in nature's great blessings which God has provided. And the most effective remedies, okay, ito na, parang tugma na siya. Ito pala ng mga gamot, hindi effective. Hindi siya effective, kundi most effective. Kasi malaki ang diferensya ng effective at saka most effective. Superlative degree yan. Superlative degree of comparison po yan. So ano raw ang tinatawag na most effective remedies for disease? Are pure soft water, hindi hard water, the blessed God-given sunshine, coming into the rooms of the invalids, living outdoors, as much as possible having healthful exercise, eating and drinking foods that are prepared in the most healthful manner. Okay. Punta naman tayo sa water. Kanina hangin, ngayon tubig. Segunda ang tubig sa hangin. Okay. Bakit nakakapagpagamot ang tubig sa sakit? Ang sagot, because water represents Jesus. Kung ang tao mayroong sakit spiritually, pag ipapapasok niya si Jesus sa kanyang buhay, mahil siya spiritually. Di ba totoo? Water represents Jesus. Ang epekto ng tubig sa katawan ng tao, naglilinis siya ng ating katawan. The same with Jesus na naglilinis siya sa ating kaluluwa. Linilinis niya yung ating puso. For example, ang tao ay matamlay. For example, ang tao matamlay ha. Alam niyo ba na ang cold bath, yung ipapaligo sa malabig na tubig, one of the best effective tonic, sabi ni Sister Ellen G. White. Effective tonic yung tubig. Kahit hindi ka nainom ng tonic drinks, nakakabigay ng kalagsik ang cold bath, yung maligo sa bugnaw nga tubig. Okay, muhatag ko example. Muliko sa ko kadali sa alcohol. Siguro nakamatikod mo na ang tao na umiinom ng alcohol, matamlay yung katawan. Di ba? Matamlay. Kahit malakas pa yung tao kung hindi siya nakakainom, pero once makainom siya,
mawalan talaga siya ng lakas. Di ba? Kasi yung alcohol, pag makapasok siya doon sa ating atay, kina-convert ng atay into acetaldehyde. Yung acetaldehyde, ang trabaho ng acetaldehyde na naman, ino-off niya o ginapalong niya ba? Ino-off niya yung ating mitochondria. Yung mitochondria natin, yan ang powerhouse ng ating cell na nag-manufacture ng ating energy. O yan ang mitochondria. Munang ang taong alcohol, maluyag yun, mo inumog alcohol, maluyag yun na sila tungod kay ginapalong sa alcohol o sa acetaldehyde ang ilang mitochondria. Maura gihapon sa overeating. Maura gihapon sa tao nga palakaon og daghang rice or tamis. Ang breakdown sa sugar is i-convert na siya sa yeast into alcohol. Di ba nakabasa na mo sa writings ni Ellen G. White nga ang gluttony o ang overeating is the same category with drunkenness? Nakabasa naman no? Nganong ang overeating o ang gluttony the same with drunkenness? Tungod kay ang sugar gina-convert sa lawas o gina-convert sa yeast into alcohol. So kung ang tao day palakaon og sugary foods, gina-convert na siya sa lawas into alcohol. Pag ma-convert na siya into alcohol, i-convert na po sa atay into acetaldehyde mo the same principle. Palungon ni ang mitochondria mao ang tao nga dakog kaon luya hinuon. Luya hinuon. Imbis dakog kaon luya hinuon. Matingalak ta sa mga athletes na yung mga athletes ang liliit ng pinapakain sa kanila ng kanilang mga manager. Di ba kamatikod mo yung mga swimmer, runner, mga boxer, yung mga athletes ang liliit ng kanilang pagkain. Pero bakit mas abtik sila kaysa mga taong dakog kaon? Kasi na-utilize ng katawan yung sugar, hindi na pundo, hindi na convert into alcohol, etc. So, yan. Effective, paspasan ko ni kay muburak oras, alas 5 na hapit. Then sunshine. Di ba? Next to soft water is sunshine. Abi bitag yun ninyo, no? Asa ang the best nga magpainit? Sa patag o sa buntod? For example, this is a mountain. Kung dito ka sa mountain, kung dito ka sa itaas, ang length ng sun, yung wavelength ba? Yung ray ng sun, mas shorter compare dito sa baba. The more na shorter ang wavelength ng sun, the more siya na effective sa pag-form ng vitamin D3. Kasi mayroon siyang spiritual na meaning. Ano ang meaning ng sun? Who represents sun? God or Jesus. Ibig sabihin na pag mas malapit ka kay Jesus, the healthier you are spiritually kaysa malayo ka kay Jesus. Pabor pa rin sa taga-bukid. O gamiton ko na lang termino nga taga-bukid kay kumulito ko country living, murag allergy man sila country living. O taga-bukid na lang. So pabor sa taga-bukid, mas healthy ang taga-bukid kaysa taga-patag. O dugangan pag yun ako another example. Balik ko sa air kadali. For example, air. For example, yung sasakyan, magpapalabas siya ng aso. For example, isa sa hilo o chemical lumalabas sa aso, yung usok ay yung lead. Yung lead, that is a metal. Metal po yung lead. So dahil metal yung lead, yung kanyang tinatawag na atomic weight mas mabigat. Lead yan di ba? Metal yan So dahil mabigat yung lead, hindi talaga yan pupunta pataas. Mabigat ang lead Ang lead talaga na lumalabas sa mga usok, mag-drop talaga siya sa lupa. Hindi siya mag-evaporate pataas. So yung nakatira doon sa taas, pabor pa rin kaysa dito sa baba. Di ba? O, pabor gihapon sa taga-bukid lagi. Kaysa naa sa baba. Kasi hindi nagpapataas o umaakyat yung lead. Mag-drop talaga yan. So pabor pa rin sa taga-bukid. Taga-bukid akong gamitong termino kay hadlok ang uban ng country living. Allergy ang mga tao na. So taga-bukid na lang, consider na lang nato na. Di ba? Okay. So, ang sunshine, kasali siya sa tinatawag na most effective remedy. Hindi ko na lang i-detail diyan kasi narinig na natin niya kay Dr. Buti. Most of us nakarinig na about sa sunlight. Basta,
Paniwalaan natin na bakit ang sunlight ay nagpapagamot ng ating sakit because sunlight represents God. Kaya ang sabi ng Malakay 4:2, but unto them that wait upon the Lord shall the Son of Righteousness arise with healing in His wings. With healing, yung sunshine, yung sunlight. Bakit importante ang sunlight? Kasi kung iinom ka ng nutrients o kakain ka ng pagkain na nutrients, alam natin na yung mga nutrients, hindi yan masisynthesize kung walang sun. Ang formation of substance, ma-form yung mga substance, importante dyan ang temperature. Importante dyan ang sunlight. For example, magluto ka ng bread. Kahit kumpleto pa yung ingredients mo, mayroon kang whole wheat na totoo. Kahit mayroon ng, kahit may halo pa na carrots yung bread mo o may halo pa na kalabasa o malunggay or ano, kahit ano pa yung hinalo mo doon sa ingredients mo, namasa mo na, nado mo na yung harina. Kahit nado mo na yon, walang bisa yon kung hindi mo ilalagay doon sa oven. Kasi ang magluluto doon, ang heat. Sa katawan ng tao, kahit marami ka pang iniinom na nutrients, kinakain pagkain, hindi yan nasisynthesize sa katawan kung walang heat. Kaya importante yung heat. Kaya ang laki ng sunlight. Kung mag-study nga tayo doon sa planting, di ba? Pag maghagis ka ng buto doon sa lupa, ano raw ang sabi ng Christ Object Lesson? Yung sunlight mag-convey ng electricity doon sa sleeping seed. So, mayroong electricity na mangyayari pag matamaan ang tao ng sunlight. Importante. Ang importante dyan, sunlight. For example, napatay yung araw kahit isang araw lang. For example, mapalong ang adlaw within one day. Kanang palong yun nga tinuod. Dako kayong problema nga may tabo sa lawas sa tao. Oh. Mubitaw na kanang sa Bible nga pag mapalong ang adlaw, bisan ang mga planeta, masaag sa ilahang daan, sa ilang naandang alagianan. Ma-out of control ang nature kung walang sun. So, importante ang sunlight. So, okay. Okay, basta at least mga important pointers lang ako ihatag. The next is living outdoors, then exercise. Okay, iano na ko ng living outdoors o kaning exercise. Ato siyang i-link. Okay. Sabi ni Sister Ellen G. White, there is no exercise that can take the place of walking. By it, the circulation of the blood is greatly improved. Walking, in all cases where it is possible, is, ano raw ang walking? The best remedy for diseased bodies. So yung mga may cancer pala, ipapalakad. May nabasa ako na libro na yung mga cancer patient doon sa Berlin, may hospital doon sa Berlin, na yung kanilang mode of treatment, yung mga may cancer, pinapalakad nila from Stockholm to Berlin. Naku po, ang layo. Ang layo, 325 miles. Oh, 325 miles. Kung i-convert natin into kilometer, more than 500 kilometers po yan. Mga may sakit, ipapalakad yung may sakit. 500 kilometers, more than 500 kilometers. Alam nyo kung anong mangyayari pag ipapalakad yung may sakit? Lalabas lahat ng tuksin. Yung may sakit, laging nauuhaw. Kayo ba ipapalakad ng ganing mula umaga hanggang hapon? Lahat ng tuksin lalabas, lahat ng fats na tutunaw, lahat ng cancer na nahilis. Why? Kasi pinapalakad, walking. Okay, next question is, alin ang mas maigi? Yung lalakad ka sa patag o yung lalakad ka na paahon? Mas maigi yung paahon, yung ascending walk. Kasi yung paahon, pag aakyat ka ng pataas, yung katawan ng tao, pinapaandar yung tinatawag na piezoelectricity sa katawan ng tao. Yung piezoelectricity, yan ang nagdideposit ng calcium to the bones. Alam nyo ba kung ano ang nagbigay o ano yung naghatag o kusog sa tao? Nagpalig-on sa bukog sa tao. Ang totoong nagpapatibay ng buto ng tao, exercise po.
hindi po calcium. Kahit yung tao inom ng calcium, gatas. Pagkatapos niyang uminom ng gatas, uupo at hihiga. Hindi pa rin titigas yung kanyang bones. For example, yung tao, kumakain ng protein, kasi sabi nila yung protein para sa ating mga muscles. Pero kahit ang tao kumakain ng maraming protein, pagkatapos uupo, weak pa rin yung muscles ng tao. Weak pa rin. Kasi ang nagpapatibay ng mga sinews ng tao, exercise. Kung i-apply natin yan sa spiritual aspect, hindi, kahit na ilang bisis tayong nakikinig ng salita ng Panginoon, kahit kumakain tayo ng salita ng Panginoon, pero kung hindi natin i-apply sa ating buhay, weak spiritually pa rin tayo. Ano ang nagpapatibay sa tao? Yung hindi lang nakikinig, kundi yung ina-apply yung kanilang napakinggan. The same with spiritual aspect. Kahit kumakain ka, kapag katapos hindi ka nag-exercise, weak pa rin yung sinews ng tao. Kaya ang exercise, isa siya sa tinatawag na best remedy, hindi lang good remedy, kundi best remedies for the diseased bodies. Why? Because in this exercise, all the organs of the body are brought into use. Okay, and then next is, the sick should be, nabasa na natin yan, i-emphasize na lang natin yung eating and drinking foods that are prepared in the healthful manner. Okay. For example, mayroon akong tanong sa inyo. For example, ito na tanong. Is it good to eat unripe mangoes? Pero ang daming kumakain ng manggang hilaw talaga, honest to goodness lang. Ang iba, kumakain pa ng manggang hilaw, ituslo pa nilag suka. Okay. Tingnan natin sa writings ni Sister Ellen G. White. Anong sabi niya? Anya, ripe and fresh, they are as wholesome as they are delicious. But green, okay, tandaan natin ha. Ano raw? Yung green, partly decayed, or overripe fruits should never be eaten raw. Okay, tatlo ang punto dyan. Una, green fruits. Yung yung papaya na hilaw na green, hindi pwede kainin na hilaw. Pwede lulutuin ang papaya. How about jackfruit? Di ba green yan? Pwede lutuin. Pero kakainin na hilaw, hindi. So yung green fruits, they should not be eaten raw. Ano pa? Yung overripe fruits. Yung overripe fruits. Yung overripe fruits, they should not be eaten raw. Ano pa? Yung partly decayed. Ito. Sometimes mayroon tayong ugali na pag nabili natin yung mangga, naku po, tagnobinta ang kilo, 100. Pagbili natin kinabukasan, nakita natin, uy, may partly decay na yung mangga. Sayang naman itapon mo lahat. Ano ang ginagawa natin? Hatiin, ilaba yung kalahati, kainin yung kalahati. Ang sabi ng Espiritu ng Hura, that is partly decayed. Kahit papaya, minsan na sisira na yung kalahati, kakainin natin yung kalahati. Sayang lalo na mahal. Sabi ng Espiritu ng Hula, they should not be eaten raw. Ano ang kanyang payo? When cooked, pwede siya lulutuin. Yung mga partly decayed at saka yung overripe na fruits, ano ang sabi ng Espiritu ng Hula? Lulutuin. When cooked, unripe fruit is less objectionable. Ano yung less objectionable? Ang naunawaan ko sa less objectionable is objectionable. Less lang. Hindi sinasabi niya, hindi na siya objectionable. Objectionable pa rin, pero less na lang. So yung mga green fruits, for example, yung example, iba. Mas maigi pala sa iba, iluluto yung iba. Hindi kakainin yung iba na green na yan. Kasali yan sa green. Maliban siguro sa evergreen kasi mayroong prutas na kahit na hinog, green pa rin. O yung avocado na evergreen, hinog na. Di ba? Green apple. Maybe they are considered. Pero most of the fruits, hindi talaga sila kakainin pag green. They should be cooked. Pag lulutuin na, ano na siya? Less objectionable. Okay, then, so far as possible, however, we should use fruit in its natural state.
The more we accustom ourselves to use it fresh from the tree, okay, yun bang pagpitas natin, kain agad? Hindi yung practice natin na pipitasin natin ngayon, kakainin natin next month. Okay. Pero yan ang nangyayari ngayon. Pero saglit na lang, consider. The greater, okay, kung kakainin daw natin yung prutas fresh from the tree, yung just as it is plucked up, ano ang nakasulat? The greater will be our enjoyment, the fruit, and the more benefit we shall receive from its use. Ang nakasulat dyan is greater. Greater. Ibig sabihin, na kung ilang araw na, hindi na siya greater, great na lang. Oh. Alangan masasabihin nating bad na. Ay, wala nakasulat nun na bad na. Kasi sa writings ni Sister Ellen G. White, nagpayo pa nga siya na yung mga fruits, pwede siya i-preserve for winter use. So, ano yung i-preserve nila ang fruit, kakainin nila pag winter kasi wala nang fresh fruits pag winter. Good pa rin eh. O good na lang. O din, good na lang, pero hindi siya bad. Good na lang. Pero ang maganda, yung fresh from the tree, ano talaga? Greater. Ano kayang greatest ngayon? Basta greater lang. Stop tayo dyan sa greater. Okay, next is. Oy, naulahi naman eh. Okay. The Lord desires those living in the countries where fresh fruit can be obtained during a large part of the year to awake to the blessing they have in this fruit. The more we depend upon fresh fruit, just as it is plucked from the tree, the greater will be the blessing. So, pabor sa farmer, no? Pabor sa taga-bukid, pabor sa naay tanom. Sa vegetarian nga way tanom, sorry na lang. Walay greater dia, great na lang. Good na lang. Okay, di ba? So, pabor yun sa naay tanom. Kaya pagtanaw na to, hala, hinog na kapayas, kat-kat na yung may ani, di ba? So, pabor yun. Sunod. It would be well for us to do less cooking and to eat more fruit in its natural state. Let us teach the people to eat freely of the fresh grapes, apples, peaches, pears, berries, and all other kinds of fruit that can be obtained. Let this be prepared for winter by canning, using glass as far as possible instead of tin. O sa kanila yan, kasi doon sa Amerika, mayroon silang winter. Pero dito sa Pilipinas na walay winter, mas maayog yun tong natural yun. Okay. For a dyspeptic, ito, para sa mga tao na may dyspepsia, yung hindi natutunawan ng pagkain. Dyspepsia. You may place upon your tables fruits of different kinds, but not too many at one meal. Okay, pwede tayo maglagay doon sa ating table ng maraming prutas, pero wag mo yung kainin sabay-sabay. Wag mong kainin yan lahat. Mas maigi daw na not too many. Ano yung mga not too many? Okay, basahin natin yan mamaya. Fruit we should especially recommend as a health-giving agency, but even fruit should not be eaten after a full meal. For example, nakakain na tayo ng maraming kanin. Pagkatapos natin ng kaon, huna-huna po tayo, siragana. Kain ng prutas. Ang sabi ng Espiritu ng Hula, even fruit. But even fruit should not be eaten after a full meal. Pag busog ka na, huwag ka nang kakain ng prutas. Kahit prutas pa yan. Di ba? Kasi full na eh. Overeating na eh. Okay, full meal na eh. Hintayin na lang ang next. Kasi full meal na. Okay. Nicely prepared vegetables and fruits in their season will be beneficial if they are of best quality. Ito. Ang fruits and vegetables dapat daw nasa best quality. Pero alam nyo ba ang ginagawa ng farmer? Yung best quality binibinta. Ang mga reject, yung mga may sira, kinakain ng mga farmer. Kung kahit vegetarian na farmer, yun ang ginagawa. Di ba no? Ang good na mga prutas. Bakit good quality ang sabi ng Espiritu ng Hula? Dito, minsan natatamaan tayo. Pag pupunta tayo sa palengke, ang binibili natin yung mura. Yung mga mayayaman, bumibili sila ng best quality. Yung mga mahihirap, bumibili ng mura. Mga reject. Hindi na best quality. Not showing the slightest sign of decay.
Gitambagan ta sino, di ta mamalit og mangga nga gasugod nagpuntik-puntik. Tapok-tapok nga mangga, brato kayo. Ha? Pero may sign of decay. Kahit walang chemical, pero as long as there is sign of decay, ibig sabihin, ano na ang bakterya doon at saka fungi. Nag-start na sila pag ferment o ang mayroong nag-umpisa na ng decaying process. Di ba? Sign of decay, mayroong decaying process. But are sound unaffected by any disease or decay. Dapat no sign of decay. Yan ang payo eh. Minsan natatamaan tayo kasi ang kinakain natin yung may sign of decay talaga kasi mura. Kasi wala tayong tanim. More die by eating decayed fruit. Uy, may prutarian. Kahit kumakain ng prutas, pero anong kinakain na prutas? Decayed fruit. At ano pa? Decayed vegetable. Minsan yung bumibili na ang mga tao na ano yan? Gulay, yung in-slice na daan, paghugas mo doon sa bahay. O, sari-sari, ano na? May sign of decay na. Baho na, danlog na. Decayed vegetables which ferment in the stomach and result in blood poisoning. Sobra pa sa isprehan di ayo. Say, allergic kita ng spray. Pero maurag gihapon na poison ng ato ang blood by eating decayed fruit and vegetables. Oh, mura po ginisprehan. Unsa pa gyud? Bread, kabalo naman taaning sa bread, no? Lahi na lang. Pero kung sa bread, basahon na to para sa mga baguhan. Old bread is preferable to fresh. Bread which is 2 or 3 days old is more healthful than new bread. Kaya mali yung ginagawa ng mga tao na bibili ng pan, yung init. Oh, ano yan? That is not healthful. Mas maigi yung bahaw. Oh. Di na po napay. Bread dried in the oven is one of the most wholesome articles in diet. Ang pinaka-the best talaga sa lahat ng bread ay yung toasted. Mas the best ang toasted. Okay. Paspasan ko ni. Question, how many dishes are there for each meal? Ito. Patlak, atong topic, patlak. Do not have too great a variety at a meal. Minsan kasi yung patlak na ay sana, na ginataan, na ilauoy, na pinirito, na ginisa, na adobo, na salad, na tanan. Napay, di ba? Perting daghana. Do not have too great a variety at a meal. 3 or 4 dishes are plenty. O marami na yung 4 dishes. Oh, kahit 4 ha, plenty na yan. At the next meal, you can have a change. The cook should tax their inventive powers to vary the dishes he prepares for the table. And the stomach should not be compelled to take the same kind of food. Ito ba? Same kind of food. Yung ano yung kinain sa breakfast, the same food yung kinakain pag tanghali. Kasi minsan tinatamad yung tao magluto ng maraming pagkain, pamahaw pa niyo to pagkahapon, the same food. We are compelling our stomach to receive the same food. It would be much better to eat only 2 or 3 different kinds of food. Mas maigi pa daw, 2 kinds lang. Mas maigi pa 2 kinds or 3 different kinds of foods at a meal than to load the stomach with many varieties. Okay. Okay, now? There should not be many kinds at any one meal. But all meals should not be composed of the same kinds of food without variation. Bakit dapat may variation yung pagkain? Bakit kailangan na mayroong variation sa pagkain? Tulad ba ng wali ba? Tulad ng mensahe. Sino ba sa inyo ang ganahan maminugwali nga balik-balik? Ganahan ba mugwali nga balik-balik nga wali? Maka-backslide naman oy. Kanabi ta pag wali niya, yang giwali karon next siya na po'y pawalihon di sim yang iwali. Pagkasunod, pawalihon na po siya sunod, mauragya po niyang iwali. Di ba makabackslide ng walihan na? Mas interesting ang wali o ang lecture nga pagkasunod niya kami, uy, lahi na po, another inputs na po, di ba? Interesting. The same with food. Uy. Paundangon na. Okay, di ba? Dapat mayroon talagang variation. Kasi ang nutrients sa katawan ng tao mai-imbalance pag walang variation ng pagkain natin. Okay.
Disturbance is created by improper combination of foods. Ito na naman. Liko ta sa combination. Sa improper combination of foods, ano raw? Fermentation sets in. The blood is contaminated and the brain confused. Ano ito ha? Sa food combination na naman. Okay, i-continue natin sa iba. The variety of food at one meal causes unpleasantness and destroys the good. Ito ba na punto ba? For example, i-mix mo yung pagkain na iba't-iba't nutrients. Ang mangyayari dyan, ito na food, it will destroy the nutrients of the other food. No? It destroys the good. Bigyan ko kayo ng example. Kahit sa wali, na nag-lecture day, pating ninduta siyang wali. Pag pulis sa laing magwawali, mo check, tuo mo ato. Ha? Ay, kadungog ko anak dito sa Lilos, na nag-lecture dito. Hala, bawal ni, pag pulis sa laing lecturer Ingo check, tuo mo ato, nagkagbawal. Even the food, pag i-mix mo yung fruit and vegetables, ang fruit, i-destroy niya yung nutrients ng vegetable. Ang vegetable naman, i-neutralize niya yung nutrients ng food, ng fruits. No? Destroys the good which its article if taken alone. Kung kakainin mo yan na prutas, mas maigi pa, it will give good to you. Pero pag i-mix mo yan sa ibang article, i-destroy na yung compound, i-neutralize niya yung compound ng ng isang pagkain. I-destroy niya ang good. Okay. So mas maigi pa raw na if this should be taken alone. Dito sa baba. It is not well to take a great variety of food at one meals. When fruit and bread, together with a variety of other foods that do not agree. Yan na termino ba? Vegetable and fruits o mga pagkain na hindi sila nag-a-agree. Kahit ang fruit, good ang fruit, ang vegetable good din, pero kung imo sila i-combine, they do not agree. Bakit they do not agree? Bigyan ko kayo ng example. Kung mag-study tayo sa nature, ang kalabaw, ang baka, ang kambing kumakain ng vegetables. Kumakain sila ng grass, pero hindi sila kumakain ng fruits. Have you observed yung mga karabaw? They are eating grasses, pero hindi sila kumakain ng fruits. Yung unggoy naman, kumakain ng fruit, pero hindi kumakain ng grass. Bakit ang unggoy hindi kumakain ng grass? Bakit fruit lang yung kinakain niya? Kinakain niya yung papaya, kinakain niya yung tanim natin, o saging, pero hindi siya kumakain ng damo. Yung mga kalabaw naman, kumakain sila ng damo, pero bakit di nila kakainin yung fruits? Hindi sila kaabot. For example, bigyan natin ang kalabaw ng apple. Kakainin niya kaya yung apple? Beto, ha? Oh, may na, wako kita. Bunga jod. Ay, pangpurga di ay ito di ay. Amo ba? Sumay gid ito pangpurga. Mapurga di sila o pakaunon sila prutas. Grass yun. So, dili yun nila nature, nga mao ginang ilahang konsumo. Mga special cases lang na mukaon sila wa na. Pero ang punto diha ba, kung studihan nato na nature, na yung kumakain ng mga grass, hindi nila nature na i-mix nila sa fruits. Dili yun na nila nature. Only human beings, na yung kumakain ng vegetable, kumakain pa rin ng fruits. Kahit hindi sila nag-agree to each other. Oh? Are crowded into the stomach at one meal, what can we expect but the disturbance will be created? Okay. Huwag na lang natin basahin lahat kasi it will consume a lot of time. Yung naka-highlight dyan is, fruit and vegetables taken at one meal produce acidity of the stomach. Okay. Acidity of the stomach. Pag magkaka-acidic yung tao, alam nyo, pag acidic yung tao, dadami yung bad bacteria. Dadami ang bad bacteria pag acidic yung tao.
Okay. Okay. Muna inindot nga topic. For example, mag-ask ko sa inyo ha. For example, ang okra, unsa man ang okra? Fruit, vegetable. Kay sa uban magbasa ko sa ubang libro. Okay. Magbasa ko sa ubang libro no kay ang tawag nila sa okra kay okra fruit. Okay. O naay nakasunod naay libro ngay nga na ano? Okay. Talking about ana nga subject, honest to goodness, di ta parehog understanding. Kaya ang understanding sa uban sa talong, fruit. Understanding sa uban sa talong, vegetable. O, dili natin alalisan. Muhatag kong example sa inyo, ang nangka nga hilaw. Prutas o gulay? Akong in-Ingleso na, jackfruit. In-Ingleso na ko ang jackfruit. Unsa man na siyang jackfruit, vegetable or fruit? Dito, taga na time si Puti. I am just compelled to say a request. Wala nga why. Why? Look, this topic is so hot. I talked to a biologist recently from the Caribbean. She said vegetables are everything grown below the ground. Everything grown above the ground is a fruit. Ay, naku. So fruit ang nangka, no? Okay. Okay. Sa biologist to ha, pero debatihon ta tong biology, ano to? Katong nga biologist, ato tong debatihon. Pangutano nato tong biologist nga, sir. Ang kana siyang strawberry. Strawberry grows in the ground. Dako gitag problema. Oh, watermelon, they grow in the ground. Dagan tag problema, no? Okay, ha? May problema ang biologist karon kay ang watermelon, they are growing in the ground. Oh? Strawberry, watermelon. Ano pa to? Oh, melon o Chinese melon. Kaya problema, ang nagrupo above the ground, for example, malunggay, drumstick, bago. Ano sana? Bago? Bitaw, nata special nga study, ana, ang conclusion dyan nato diha, dili ta parehog understanding about ana, kay naagyoy tao nga ang iyang understanding sa talong, vegetable. Napoy isa katang iyang standing fruit. Ang individual mo study siyang kagalingon pagkaon niya sa prutas, sa talong, pag i-combine niya sa laing pagkaon, pag makamatikod siya og unpleasantness, pero napoy mga tao pagkaon nila wala may problema. Ang individual mo study sa ilahang kagalingon. Kay bisan ang tomato na ay fruits, na ay vegetables. Okay, ang understanding sa uban sa fruit, basta na ay liso. Og na ay pungango. Di ba? Basta fruit. Ang word nga fruit means bunga. Ang tama nga binisaya sa fruit is bunga. Ang sayuti, bunga. Pero galalis ta og bunga ba siya or vegetable? Kaya ang understanding sa uban, basta lutuon, vegetable. Kung kilawon, fruits. Pero sagdi lang, kana nga study, bisa pag 10 years, sukad sa una 20 years nang ini-study sa mga vegetarian, naturo wala pa na solve. Ang kamatis, it can be fruit. Kaya kilawon nimo fruit siya. Kung imo siyang himong utan, pwede po siya himong utan. Moral po sa nangka ba? Ako illustration nangka, pwede siya himong nimong vegetable. Pwede po kauno nimo fruit. Ha? Ay, dito na lang isagol sa vegetable salad. Bitaw, na ay mga, for example, mo question ko sa inyo ha. Fruit, ang limonsito, unsa man na siya, fruit o vegetable? Okay, fruit, limonsito. Apil ang orange.
Ang orange or lemonsito or lime, fruit magid siya. Pwede ba siya i-mix sa vegetable? Ha? Okay. Mo try ko og basa diri. Tanaw na to sa writings ni Lynn G. White ha. Kung pwede ba siya. For example, limonsito. Tanaw na to ha. Kana siyang limonsito. Fruits man yun na. Pero exempted guro siya kaya nga no pwede siya ikuan. Okay. Be, mangita ta diri og bricks. Okay, wa no nako na ready da. Ay. Orange juice. Testingan na to, search ang orange juice. Nama mo gawas. B. Nakoy pangitaon diri. Muntag makita andayon. Wa na ready. Assignment na lang kay murag maano ta. Basta nakoy nabasa nga ang mga kana siyang citrus family, lemon, fruits man yun na sila pero pwede sila i-combine sa vegetables. Sagdi na lang. Pangitaon na to next. Iwason na lang nato ni gamay. Okay. Okay. Milk and sugar, kabalo naman mo ani no? Laktawan na lang nato ning uban. Kana, basahon tani, importante ni. It is a sin to place poorly prepared food on the table. Kasalanan pala yung di ka mo muluto. O muluto man pero wa po'y lami. Sala daw na oh. It is a sin to place poorly prepared food on the table because the matter of eating concerns the well-being of the entire system. The Lord desires His people to appreciate the necessity of having food prepared in such a way that it will not make sour stomachs. Mayroong mga pagkain pala na nagpapaasim ng sikmura ng tao. Kasi, yung pagkain na nagpapaasim ng sikmura ang tao, ang consequence daw niyan ay sour tempers. Ano yung tinutukoy dyan ng mga sour tempers? It means, pag acidic yung tao, nasisira yung ugali ng tao. Kana bang mahimo ang taong irritable? Irritable. Irritability problem. Caused by acidity yan. Bakit nagkaka-acidic? Because of the poorly prepared food. Sin daw yun. Kasalanan ng mga asawa yun. Hindi marunong magluto. Lumalumag ninyo, di ka mau magluto. Di ba? Kasalanan nila yun. Bakit nasisira yung ugali ng tao? Mabigat yan na statement. Asawa din yung tatay eh. Yung bana, asawa din yung sa Tagalog eh. Atay ka, sa oras sa tamundang, basig nalapas na ko. Ay, time na yun. Okay, so, finished or not finished? Bitaw, I do hope nga ani nga kapuno na natay nakatunan sa mga gibasa nato nga mga passage sa Word of God. So, God bless sa inyong tanan og maayong hapon.